Kahit saang anggulo, ay nagkikislapan ang mga kamera sa dalagang pinagkakaguluhan ng lahat. Suot pa nito ang magandang silk dress na pinaresan ng napakataas na takong sa paa. Ang mahabang buhok nito na nagsasayaw sa kanyang likuran. Sino nga ba ang hindi nahuhumaling sa babaeng nasa kanilang harapan? Isang oras nang nakangiti ng pilit si Emma upang maging maganda lamang siya sa mga larawan na lalabas sa buong mundo. Ngayon kasi ang interview niya sa isang sikat na TV show. Ayaw man niyang tanggapin ito nung una, subalit napilitan siya dahil kailangan niyang malinis ang reputasyon matapos magpakalat ang mga basher niya ng maling impormasyon. Good evening, Emma. Mabuti naman na tinanggap mo ang alok namin na mag-guest ka sa TV show namin. Nais namin na makausap ka kung di mo mamasamain. Sarkastiko pang sabi ng babae na lalong nagpayamot kay Emma. Walang choice eh. Mahina pa niyang bulong na hindi umabot sa tenga ng host. May sinasabi ka, Emma? Ako? Wala. Ano naman ang sasabihin ko sa bulok niyong show? Saka pa niya pinaskilang nanunuyang ngiti. Hindi iyon nagustuhan ng TV host kaya naman kunwari pa itong umubo. Sa isang iglap lamang, nagsimula na ang show. At ito ang kinaiinisan ni Emma, ang mga tanong nito na wala namang katuturan. Ang unang tanong ko sa iyo, Emma, totoo ba ang chismis na boyfriend mo ang partner mo sa pelikula na si Andrew? No. Tipid niyang sagot. Pero ang sabi nila ay nakita kanilang kasama ang binata na pumasok sa loob ng hotel. Again, no. Dahil may nobyo ako na wala sa showbiz. And please respect us kung ayaw kong sabihin kung sino siya. Nawala ang ngiti ng host na sagutin to ni Emma. Kilala niya ang host na patay sa nobyo niya, kaya naman hindi niya aantayin na ipahiya siya nito. Kung ganon, si Bernardo ay naging nobyo mo dahil ilang beses ko kayo nakitang masaya sa beach. Again, wala akong kinalaman sa mga issue na lumabas tungkol sa akin. Mostly ang mga larawan na pinagkakalat nila ay edited. Hindi ko sila masyadong kilala. Yes, nakatrabaho ko na sila pero hanggang doon lang. You can be honest with us, Emma. Wala namang mahuhusga sa'yo dito. Unti-unti nang nag-init ang ulo ni Emma dahil sa ginagawa ng host. Pero hindi siya magpapatalo dahil kilala niya ito. Uulitin ko ang sinabi ko, Miss Host. Kung di mo talaga maintindihan na wala akong kinalaman sa kanila, wala akong magagawa. May nobyo ako na dapat kong protektahan sa lahat, lalo na sa'yo. What do you mean? Anong kinalaman ko sa imaginary mong boyfriend? Oh, come on, Luna. Alam natin na patay ka sa nobyo ko, di ba? Walang prenong sabi ni Emma. Nagbubulungan na rin ang mga nanonood na audience sa kanila. Sumenyas pa ang direktor na i-off ang livestream at hindi na nga nagpanggap ang babae at ibinato nito ang tanga na papel. Sinadya mo yon? Para papahiya ako, di ba? Ako? Ipapahiya ka? Pinahiya mo ang sarili mo, Luna. Hindi ako ang dapat mong sisihin kundi ang pagiging pakaalamera at paninira mo sa imahe ko. Nagpuyos ang babaeng si Luna habang nakatingin ng masama kay Emma. Bakit? Totoo naman talaga na ilusyonada ka. Sa tingin mo magugustuhan ka ni Brett? You wish. Ako? Oo naman. Nobyo ko na nga kinababaliwan mo. Pero ikaw, sa tagal mong bumuntot sa kanya nagustuhan ka ba? Panunuyan ni Emma. You witch? Akmang susugod na ang babae kay Emma nang pumagitna ang tatlong lalaki upang protektahan siya. Sino naman kayo ha? Pwede ba umalis kayo sa harapan ko, mga punyeta kayo? Kung ayaw mo ikaw ang unang lumipad, miss, pwede bang lumayo ka sa madam namin? Magagalit si boss kapag nasaktan si madam. Anang isa sa mga lalaki. Kilala niyo ba ako para gawin niyo sa akin to? Hindi. Saka wala kaming pakialam sa'yo. Saad naman ang isa pa na si Rick na isa sa mga sirena sa tatlo. Umalis kayo sa harapan ko bago ko pa kayo ipakaladkad palabas ng show na to. Pagbabanta ni Luna. Ikaw dapat ang lumabas at di kami sis. Dahil ikaw naman talaga nagsimula ng away, di ba?
What? Bago pa humaba ang awayan ng apat, ay minabuti na lamang ni Emma na lumabas. Hindi na niya kailangan pang tapusin ang guesting niya dahil wala naman siyang mapapala. Halina kayo, umalis na tayo sa bulok na TV show na to. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Porket sikat ka? Tandaan mo, masisira ka rin at malalaman din ng lahat kung gaano kasama ang ugali mo. Malakas pang sigaw ni Luna sa pagsasawalang bahala ni Emma. Ano pa bang masisira sa kanya kung alam na ng lahat kung gaano kasama ang ugali niya? Araw-araw yata, may issue siya. May mga fans na sira ang ulo na nagpakalat ng maling impormasyon. Natuto na lamang siya na mawala ng pakialam sa mga bagay-bagay. Siya si Emma Velasco. Isa siyang sikat na modelo, artista, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Walang hindi nakakakilala sa kanya dahil kakaiba ang tanging ganda niya. Mula sa mahaba niyang buhok, kutis itlog dahil sa puti, at katawan na paglalawayan sa ganda. Pero sa kabila ng kagandahan ay may lihim siyang tinatago. Ito ay baliw na baliw sa kanya ang demonyong si Brett Del Gracia at isa itong mafia boss. Madam, pinapasabi ni boss na puntahan mo daw siya sa kumpanya niya dahil namimiss ka na. Saad ni Mon. Ang tatlong prutas na ito ay mga kaibigan niya. Si Mon, Ron, at ang panghuli ng sirena ay si Rick. Ayoko, sabihin mo sa kanya pagod na ako. Madam, alam mo naman ang utak ni boss. Para naman hindi ka sanay sa kanya na kailangan mo gawin ang gusto niya. Ayoko. Madam! Sigaw ni Rick na nagpatakip sa tenga niya. Bakit ka ba sumisigaw ha? Hindi ako bingi, okay? Pero hindi ba? Isa ito sa mga kailangan mong gawin para maging malaya ka? Remember, ilang buwan kang nagtago. Animon. Muntik na niyang makalimutan na nagtago nga pala siya sa probinsya kasama niya ron si Ann, ang asawa ni Troy Del Gracia. Isang buwan na niyang hindi nakakausap at nakikita ang babae, kaya gusto niya sana itong puntahan. Pero hindi pwede dahil pinagbawalan siya ng magaling niyang nobyo. Ito daw ang parusa ng pagtakas niya. Bakit ba kailangan ko pa magpunta doon? Hindi niya ba alam na pagod ako? Abat madam, sabihin mo kay boss ang hinaing mo. Sumusunod lang naman kami, kaya wala kaming kinalaman dyan. Fine, dalhin niyo ako sa demonyong yon. Aniya, dahil wala rin naman siyang magagawa, kundi ang sumunod sa gusto ng lalaki. Inabot ng 3 oras ang biyahe, dahil sa layo at traffic na rin. Pagpasok niya sa loob ng kumpanya, hindi na maalis ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Sino nga bang hindi titingin kung ang isang Emma Velasco ay narito sa pinakasikat na kumpanya? Nasaan ang demonyo? Tanong pa niya kay Ron na may bitbit sa bag niya. Nasa opisina niya. Hindi na siya muling nagtanong pa at nagtungo na lamang siya sa opisina ng kanyang nobyo. Pero nawala ang ngiti niya nang madatnan si Brett na may kandong na babae. Wow! Nice view! Nakakaloko pa niyang sabi. Pero kesa bitawan ni Brett ang babae, ay hinayaan niya lamang ito. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib habang nakatingin sa dalawa. Bakit ngayon ka lang? Tanong pa nito sa kanya. Bakit? Kailangan mo pa ba ako? Nangunot ang kilay ni Brett dahil double meaning ang sinabi ni Emma. Look, Emma, nagpunta lang si Sarah dito para sabihin sa akin ang ginagawa sa kanya ng asawa niya. Tapos nakatulog siya sa bisig ko dahil sa pagpapakalma ko sa kanya. Hindi na nagtataka pa si Emma sa sinagot ng lalaki. Bakit? Kailan ba niya tinanggihan ang magaling niyang best friend? Kailan nga ba? Is that so? Malamig niyang sabi at walang gana na umupo sa sofa. Kailangan niyang tatagan ang loob niya dahil kahit anong segundo ay papatak na ang mga luha niya. Baby? Tawag pa sa kanya ni Brett pero hindi niya ito pinansin. Mag-uusap tayo sa bahay, baby, please. Understand me. May sakit si Sarah at kailangan niya ako, okay? Walang ibig sabihin to. Mas lalong pumait ang panlasa ni Emma
dahil sa naging dahilan ng lalaki. I understand, Brett. No, hindi niya naiintindihan. Puno ng pait ang kanyang isipan. Thank you, baby. I love you. Hindi niya pinansin si Brett. Kahit masakit, pinilit niyang panoorin ang dalawa. Ang nobyo niya, nakalong na parang isang babasaging bagay ang babaeng yun, na ni minsan ay hindi nito ginawa sa kanya. Hanggang sa nagising na ang babae na yun at tiningnan ni Brett ito. You're awake. Nakatulog pala ako. Pasensya na, Brett. It's okay. Pwede ka nang bumaba at umupo sa sofa, sabi ni Brett, at nagulat pa ito nang makita siya ni Sarah. Emma, kanina ka pa dyan? Masayang sabi pa nito, pero hindi siya pinansin ni Emma. Kumusta ka na? Mas lalo kang gumaganda. Pasensya ka na kung nakatulog ako sa bisig ni Brett. Okay lang, mukhang sanay ka naman kahit may asawa ka na. Ani Emma rito. Ha? Ano ibig mong sabihin? Ang ayaw ni Emma sa lahat ay ang mga taong nagpapanggap na walang utak. Isa na si Sarah sa mga taong yun, na para bang lahat ng gustuhin nito ay nakukuha. At isa na doon ang nobyo niya. Pero hindi siya makakapayag dahil sa kanya lamang si Brett. Parang hindi naman ata maganda tingnan kung natutulog ka sa bisig ng boyfriend ng iba habang may asawa ka na, di ba? Hindi ko naman sinasadya, Emma. Nakatulog lamang ako dahil sa labis na pag-iyak at panghihina. Tura nito. Yeah, whatever. Suplada niyang sabi. Emma, wag mo naman sanang bigyan ng ibang kahulugan na ginagawa namin ni Brett. Para lamang kami magkapatid. Magkapatid? Hindi ganyan na magkapatid. Puno ng galit na sabi ni Emma. Pumatak na ang mga luha nito na siya namang pagpasok muli ni Brett. Inaasahan na niya ang magiging reaksyon ng lalaki. What happened? Nag-aalalang tanong nito. Wala naman. Uuwi na ako, Brett. What? Hindi. Sabihin mo muna sa akin kung ba't ka umiiyak. Sinipat pa siya ni Brett na parang namimintang. Muli na namang gumuhit ang sakit sa dibdib ni Emma. Emma, anong ginawa mo? I see. Ako na naman. Bulong ni Emma sa sarili. Ginawa? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Brett. Bakit siya umiiyak kung wala? Para na naman siyang sinampal ng ilang beses ng lalaki. Fine. Pinagsabihan ko lamang siya na sana ayusin niyo yung kilos niya. May asawa na siya tapos ay siya nagpapa-comfort? Okay lang sana kung comfort lang. Pero yung matulog siya sa kandungan mo na para siyang isang babasaging bagay na ayaw mo mabasag? Respeto! What? Ito na naman ba? Hindi ba ang sinabi ko sa'yo pag-uusapan natin to sa bahay? Saka may dahilan ako. Mga dahilan mong walang sense, Brett? Natulala si Brett habang nakatingin kay Emma. Hindi niya inaasahan na magsasalita ng ganito ang babae. Ang mga mata nito na blanko lamang na nakatingin sa kanya. Brett, wag na kayong mag-away. Aalis na lang ako. Pasensya ka na talaga, Emma. Nagpapaawa pa nitong sabi. Yeah, at wag ka na rin babalik dito. Kung may problema ka, kayo ng asawa mo ang magkaayos. Pag-usapan yung dalawa at wag kang lalandi. Maanghang na sabi ni Emma kaya naman sinigawan siya ni Brett. Pero hindi siya natakot. Ba't naman siya matatakot kung matagal nang ganito ang nararanasan niya sa binata? You're being too much again, Emma. I'm not, Brett. She's being too much and the slut. Kung matino siyang babae, hindi siya pupunta dito. Sa isang lalaki may nobya na. Lalong hindi siya kakandong sa lalaki. Stop! Kitang-kita ni Emma ang galit sa mga mata ni Brett. Taas baba ang balikat ni Emma habang nakatingin kung paano nito niyakap si Sarah dahil umiiyak ito. Iniisip niya na lang na sana siya na lang si Sarah. Baka maranasan din niya ang mayakap ni Brett. I see and I understand now. I have to go, Brett. May trabaho pa akong kailangan tapusin. Excuse me. Malamig na sabi ni Emma sa kainiwan ng dalawa. Paglabas niya ng opisina ng lalaki, doon na nagpataka ng luha niya. Dito na niya inilabas lahat ng hinanakit niya.
Ang 3 bodyguard / na kaibigan niya ay nakatingin lamang sa kanya na puno ng awa. Wala naman kayong trabaho, hindi ba? Tanong pa niya sa mga ito. Umiling sila. Wala, madam. Good. Samahan niyo akong uminom. Aniya, saka umalis na kasama ang mga kaibigan niya. Napahilamos na lamang si Brett sa sarili niya muka nang mag-walkout na naman si Emma na siyang nobya niya. Hindi kasi niya maintindihan kung ano nga bang kinagagalit nito. Ganitong pag-uusapan naman nila palagi ang tungkol dito. Pasensya ka na kay Emma. Wala lang siguro siya sa mood. Ayos lang, may punto naman siya na hindi dapat ako nagpupunta sa'yo tuwing may problema kami ng asawa ko. Ngumiti pa ito ng tipid, kaya mas lalong nakonsensya si Brett. It's okay, Sarah. Matagal na tayo magkaibigan kaya naiintindihan ko. Salamat, Brett. Kundi siguro sa'yo, baka di ko na alam ang gagawin ko. Baka siguro... Hey, stop that. May lalaki pa rin namang mamahalin ka. Kung sakali man na hindi talaga kayo mag-work ng asawa mo. Sino naman kaya yun, Brett? I don't know. Pero tiwala lang na may darating sa buhay mo na mamahalin ka ng sobra. Pangako yan. Can I hug you again? Kahit nag-aalangan na si Brett, ay hinayaan niya ang kaibigan na yakapin siya. Wala itong mali siya sa kanya dahil best friend niya si Sarah. Utang na loob niya sa babae kung nasan siya ngayon. Always take care of yourself, Sarah. Lalo na at may sakit ka. I will, Brett. Tuluyan na ngang lumabas ang babae sa opisina. Hahabulin sana niyang muli ang nobya na si Emma nang muling bumukas ang pintuan ng opisina niya. Iniluwan nito si Paul, ang kapatid niya na may dalang bulaklak marahil para sa asawa niya. Si Sarah ba ang babaeng lumabas kanina? Takang tanong pa nito. Yes. Bakit mo hinahayaan na makalapit pa sa'yo? Hindi ba? Baliw na baliw sa'yo noon si Sarah? Paul, may asawa na si Sarah. Narito lamang siya upang pag-usapan ng asawa niya, kaya hinahayaan ko na lang. Okay lang ba kay Emma? Dito hindi na nakasagot si Brett. Basta na lamang umupo siya sa sofa. Hindi okay sa nobya mo, hindi ba? Kasi maski ako hindi natutuwa sa pagdikit ng babaeng yun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Baka siya pa maging dahilan ng pagkasira niyo ni Emma. What? Hindi yan mangyayari dahil sa akin lang si Emma. Nagiging mabait lang ako dahil sa utang na loob ko sa kanya. Kung ako sa'yo, layuan mo na yan bago ka papapahamak. Pati na rin si Emma. Masama talaga ang kutob ko sa babaeng yan. Alam mo rin naman na hindi yan ang okay sa mga nobya natin. Kaya tigilan mo na habang maaga pa. Tumatak kay Brett ang sinabi nito, kaya naman napaisip siya. Sa kabilang banda, panay ang lagok ni Emma sa mga alak na nasa harapan niya. Simula kaninang makarating siya sa loob ng bar, ay hindi na siya mapigilan ng 3. Hinayaan na lamang siya ng mga ito na uminom ng uminom dahil alam naman nila na may pinagdadaanan ng babae. Alam niyo ba kung ano yung masakit sa lahat? Yung ako yung girlfriend, pero mas ako pa nagmamakaawa na gawin sa akin to, yung ganyan, yung ganito. Mahal ka ni boss, madam. Mahal? Ang ibig mong sabihin mas mahal niya yung si Sarah kaysa sa akin. Bakit pa niya ako kinuha? Kung ganito din palang gagawin niya sa akin. Sa tingin ba niya natutuwa pa ako? Intindihin mo na lang siguro. Dahil may sakit si Sarah. Saad ni Mon na lalong nagpainit sa ulo ni Emma. Rason ba yon? Para palagi siyang pumunta sa boyfriend ko? Nakumandong at matulog sa boyfriend ko? Tama ba yon? Hindi pinahalata ng 3 na nagulat sila sa sinabi ng babae. Hindi kasi nila alam ang nangyayari sa dalawa. Pero ang alam nila ay magkaibigan, si Sarah at ang boss nila. Hindi naman nila akalain na ganun pala ang nangyayari. Tama lamang na magalit ka kasi nga hindi na yun tama. Singit naman ni Rick. Exactly. Pero bakit sa akin siya nagagalit? Bakit kasalanan ko pa na pinangaralan ko malanding babaeng yon sa tama at hindi? Nakakatawa lang.
Bakit niya nagagawa sa akin yun? Mukha ba akong katatawanan lang para sa kanya? Madam, lasing ka na. At saka baka kanina ka pa hinihintay ni boss sa mansyon niya. Hayaan mo siya. Dahil alam ko masaya naman siya kay Sarah. Hindi nagsalita ang tatlo at hinayaan nila si Emma na maglabas ng sama ng loob. Hanggang sa na-knockout na ito at nakatulog. Inuwi nila ang dalaga pero na makarating sila sa mansyon, basta na lamang ito tumayo at naglakad ng tuwid. Sa gitna ng sala, naroon si Brett at masama ang itsura at tila galit. Bakit ngayon ka lang? Anong pakialam mo? Sagot naman ni Emma sa malamig na tono. Nagpaalam na rin ang tatlo na mauuna na, kaya naman sila na lamang ang naiwan sa sala. I'm asking you kung bakit ngayon ka lang. Gawain ba yun ang matinong babae? Para bang namintig ang tenga ni Emma dahil sa sinabi nito. Kailan ka pa natutong uminom? Wala ka na bang pakialam sa imahe mo? Baka nakakalimutan mo na artista ka, Emma. Baka nakakalimutan mo rin na nobya mo ako, Brett. Dumaan ang gulat sa mga mata ni Brett, pero bumalik lamang yun sa pagiging blanco ulit. Anong ibig mong sabihin? Kung tungkol na naman ito sa nangyari kanina, pwede naman natin pag-usapan, di ba? Ilang beses na ba natin yung pinag-usapan? Pero may nagbabago ba? Emma, ikaw lang ang alam kong nakakaintindi ng sitwasyon ko. So, yan lang ang papel ko sa buhay mo? Ang intindihin ka? Ani Emma, na sinalubong ang tingin ni Brett. She needs me. Ako ba hindi? Matanong nga kita, Brett. Ano bang meron kay Sarah at di mo siya maiwan? Anong meron sa kanya at para kang asong ulol na nagkukumahog kapag nasaktan siya? Ano mo siya? Hindi nagustuhan ni Brett ang sinabi niya. Pero wala siyang pakialam dahil galit siya. Galit na galit at hindi niya kayang tiisin o ipagsawalang bahala ang lahat ng yon. Sarah is my best friend, Emma. And I'm your girlfriend, right? You know what? Wag na natin pag-awayan pa ito. Dahil alam mo naman ikaw lang ang mahal ko. Tumawa ng sobrang lakas si Emma. Dahil sa nakakagagong sinabi ni Brett. Yun na ata ang pinaka-nakakatawang biro na sinabi ni Brett sa tanang buhay niya. Talaga ba? Mahal mo ko? Bakit hindi mo nakikita na nasasaktan ako? Porket may sakit si Slotty? Okay lang na ako ang saktan mo, ganun ba? Don't call her like that. Mabait si Sarah kung kikilalanin mo lang siya. No thanks. Babae ako. At kilala ko ang babaeng totoo. Sa babaeng sinungaling. Emma, Brett, matanong nga kita. Kung papipiliin ka sa aming dalawa, sinong pipiliin mo? Please, baby. Alam mo naman ikaw lang ang mahal ko, di ba? Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Pero ako, okay lang na mahirapan, hindi ba? Baby. Yeah, I know. Magpapahinga na ako. Kahit ilang beses pa siyang tinawag ni Brett, ay hindi na siya muling lumingon pa. Muli, bumagsak na naman ang luha niya kasabay ng pagkawasak ng puso sa pangalawang pagkakataon. Pero sino nga ba siya? Naunang nakilala ni Brett ang kaibigan nito. Kaya naman hindi na siya nagtataka kung bakit mahalaga ito kaysa sa kanya. Kinabukasan masama ang gising ni Emma, dala na rin ang pagod at stress. May konting sinat din siya at masakit ang ulo, kaya naman hindi siya agad bumangon upang mag-almusal. Mas lalo pang bumigat ang dibdib niya dahil hindi siya nagawang silipin ni Brett sa silid niya. Mas lalong sumama ang pakiramdam niya nang makarinig ng malakas na tawanan. Nang silipin niya ang labas, nakita niya sa kusina si Sarah kasama si Brett. Parehong nagluluto at nagtatawanan. Dito, napagtanto lahat ni Emma na wala talaga siyang laban kay Sarah. Baby! Tawag pa sa kanya ni Brett, saka siya mabilis nilapitan at hinalikan sa noo. You look pale. Masama ba ang pakiramdam mo? Ano naman ang ginagawa ng babaeng yun sa pamamahay natin? Baby, can you at least speak nicely? Saka nandito siya para ayusin ang conflicts niyo sa isa't isa. You will like her dahil mabait si Sarah. Hindi na maipinta ang mukha ni Emma nang sabihin yun sa kanya ng nobyo.
Are you literally joking right now, Brett? Natulog lang ako pero gumawa ka na naman na ikakasakit ko? It's not like that. Oh well, ganun na nga. Hindi ka pa nakontento kahapon kaya ngayon na naman. Are you crazy? At ikaw? Malakas na boses na sabi ni Emma at dinuro pa si Sarah na tahimik lang din habang nakatingin sa kanila. Bobo ka ba? O hindi ka lang nakakaintindi ng Tagalog? Hindi ka ba nakakaintindi na hindi kita gustong maging kaibigan? Layuan mong boyfriend ko at bumalik ka sa asawa mo. Emma! May pagbabanta sa boses ni Brett nang tawagin ang pangalan niya. What? Sasaktan mo ako? Oh, you fool! Ilang beses mo nang ginawa? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita nakilalang ganyan na kung makapagsalita ay parang kilala mo lahat. I'm so disappointed in you. Isang punyal na salitang tumama sa puso ni Emma. Ako din. Matagal na akong disappointed sa'yo, Brett. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ba talaga? Ako o siya? Again? I love you. Where? What? Nasaan ang pagmamahal mo? Ba't di ko makita? Ang nakikita ko lang ay ang pagiging baliw mo sa malanding yan. Shut up! Huwag mong pagsasalitaan na ganyan si Sarah, Emma. Wala siyang masamang ginagawa sa'yo. Kaya bakit magalit na galit ka sa kanya? Gusto mo malaman kung ba't galit ako sa kanya? Bumalik ang tingin ni Emma sa babae na umiiyak na naman ngayon. Napadura sa sobrang pandidiri si Emma dahil sa pagpapanggap nito. Stop acting like that, Sarah. Hindi ka nakakaawa kasi nakakasuka ka. I'm sorry. Umakto pa ito na nahihirapang huminga kaya mas lalong natawa si Emma. Para namang asong ulol si Brett na nagkukumahog na lumapit sa babae. Inalalayan ito at pinakalma. Muling pumatak ang mga luha ni Emma habang pinapanood ang dalawa. Isang sampal na naman ang tumama sa pagmumukha niya. Galingan mo sa pag-arte. Dapat pala hindi ako yung artista eh. Dapat ikaw. Emma, tama na okay? Hindi ka nakakatulong. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan na siyang huminga? Oh, ikamamatay ba niya? Hindi naman nakakamatay ang kaartihan? Naglakad pa si Emma na parang wala lang at basta na lamang niya nilagpasan ng dalawa. Nagpunta sa ref at kumuha ng gatas. Uminom habang pinapanood ang babae kung paano umakting na kunwari ay nahihirapang huminga. Galingan mo, kulang pa. Kulang ka pa sa luha para convincing na nakakaawa talaga. Emma, I said shut the hell up. Pero ang nakakagulat ay nang biglang may sumabog sa parte ng mansyon. Napayuko si Emma at nagtilihan ang mga kasambahay sa mansyon. Namutla si Emma nang mapagtangtong nilooban sila ng mga kaaway. Mga punyeta, bakit di nyo binantayin na maayos? Ngayon napasukan tayo ng kalaban. Sigaw ni Brett habang yakap si Sarah. Brett! Natatakot pang tawag ni Emma pero yumakap lamang si Sarah ng mahigpit sa lalaki. I'm here. Hinalikan pa nito ang noo ng babae at parang nakalimutan na nandun siya. Natatawa na lamang si Emma habang lumuluhan na nakatingin sa dalawa. Panay din ang putok ng mga baril sa labas ng mansyon. Ihanda niyo ang sasakyan sa likod ng mansyon. Tumakas na kayong lahat. Sigaw pa ni Brett. Tulala si Emma na humugot ng baril na binato ng mga kasama ni Brett. Sa ganitong pagkakataon, iniintindi pa rin ni Emma na hindi marunong makipaglaban ng babae. Gamit ang lakas ni Emma, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Nagawa niyang patayin ang mga kalaban na sumubok patayin sila. Naglalakad ngayon sila sa mahabang hallway palabas ng mansyon. Pero 3 kalaban ang humarap sa kanya. Hindi nila nagawa pang umiwas kaya naman tinamaan si Emma sa tagiliran. Habang si Brett naman ay daplis lamang sa braso. Pinili ng nobyo na ingatan si Sarah. Kaya naman wala itong naging tama. Habang si Emma ay naliligo sa sariling dugo sa ilalim ng jacket na suot pero hindi niya ito ininda. Brett! What? Hindi mo ba kayang protektahan ang sarili mo, ha? Brett, nasaktan din ako. Umaasa si Emma na papansinin siya. Look, baby. I'm sorry. Pero nadamay lamang si Sarah sa mundo natin. Alam ko na kaya mong protektahan ang sarili mo.
I see. Puno ng pait na sabi niya. 3 kalaban na naman ang sumugod sa kanila. Kahit hinang-hina si Emma, pinrotektahan niya pa rin si Brett habang si Brett naman ay pinoprotektahan si Sarah. Bigla na lamang nandilim ang paningin ni Emma kaya naman dinaplisan niya ang hita ni Sarah. Humiyaw ito ng sobrang lakas at umiyak. Punyeta, nababaliw ka na ba, Emma? Ba't mo ginawa yun? Nababaliw ka na ba? Galit na sabi ni Brett habang tanga ng hita ni Sarah na duguan ngayon. May tama din ako, Brett. Pero hindi mo man lang ako tiningnan. Nagulat si Brett at sinuri ang katawan niya. Pero napansin lamang niya ang dugo sa hita ni Emma. Are you okay? Nag-aalala siya nang makita ang namumutlang itsura ni Emma. Oo naman. Are you sure? Binitawan niya si Sarah at lumapit sa kanya. Pero hindi pa nakakalayo nang haklitin siya ni Sarah. Brett, natatakot ako. Dito ka lang, okay? Lalapitan ko lang si Emma. Brett, natatakot ako, please. Baby. Tawag naman ni Emma sa lalaki. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? I did a good job, diba? Puno ng pait na sabi ni Emma. Baby. Brett, please, natatakot ako. Huwag mo naman ako iwan, please. Isa lamang ang gusto ni Emma sa mga oras na ito. Ang malinawan siya. Kung sino nga ba ang mas mahalaga sa kanila. Muli niyang tinawag ang lalaki. Natawa si Emma. Nasaktan, nabasag at nanlumo. Dahil alam na niya ang sagot ni Brett. I see. Please understand, love, please. Please, kahit ngayon lang, yakapin mo ako. Baby, wala na tayong oras para dyan, please. 3 kalaban ang muling sumulpot sa likuran nila. Muling nagpaputok pero dahil walang mataguan, sinalo nila ang mga bala. Pero hindi natamaan ang dalawa. Dahil kay Emma, dahil siyang sumalo at pumatay sa dalawa. Takot na takot si Brett dahil sa ginawa ng babae. Kumabog ng sobrang lakas ang dibdib niya habang nakatingin kay Emma. Dumating na rin ang iba pang kapatid ni Brett. Humahangos naman si Anna lumapit sa kaibigan na namumutla na. Anong nangyari? Putang ina, Brett. Ibang babae ang niligtas mo. Gago ka ba? Salubong sa kanya ni Cole. Wala akong choice dahil nadamay lamang siya. At hinayaan mo ang girlfriend mo. Gago ka! Ayos lamang kami. Alam ko malakas si Emma. Katwiran niya kahit nangangatog na ang tuhod niya. Si Anne, na natulala habang nakatingin kay Emma, na umuuga habang naglalakad palapit sa dalawa. Sa bawat hakbang ng babae ay patak ng dugo. Maski ang ibang kapatid ni Brett ay tulala habang nakatingin sa nakakaawang babae. Tinawag ni Brett ito nang mailagay na sa loob ng kotse si Sarah. Yes? What's happening? Nataranta na ang lahat nang maaninag sa suot ni Emma ang 3 butas galing sa bala. May tama pala ako. Tumawa pa ito ng paghak. Since when? Since when, Emma? I don't know. At least. Puno ng luha na tumingin si Emma sa lalaki. Ligtas siya, hindi ba? You chose to protect her. I must say na mahalaga talaga siya sa'yo. Emma! Umiiyak na tawag ni Anne. Yes, bitch. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din. Sigaw ni Days. You chose her again, and again, and again. Ngayon naligtas na siya. I hope you're happy. But you should know that I hate you so much, Brett. Hindi na makakita si Emma dahil sa mga luha niya na patuloy na nahuhulog. Sinubukan na lumapit ni Brett pero tinulak lamang siya ni Cash. At tinutukan ng baril. Back off! Walang yaka! Walang yaka! I hate you so much, Brett. And I hope I never meet you again. You broke me multiple times. I will never forgive you. At doon nga, kusa nang bumagsak si Emma. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ni Cash. Mabilis na isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital. Tulala si Brett habang lumuluha nang mapagtanto niya ang lahat ng ginawa niya. Ang mga kapatid niya, na galit sa kanya ngayon.
Kapal na mukha mong babae ka. Di ka lang malandi. Pumapatol ka sa may nobyo na? Ganyan ka ba kakate? Sumisingit ka sa relasyon ng iba? Malakas na sigaw ni Ann sa babae. At ikaw naman, Brett, pagsisisihan mo lahat ng to dahil tandaan mo to Ipagdarasal ko talaga sa muling pagising ni Emma. Sisiguraduhin ko mabubura ka. Saka na naglakad si Ann paalis kasama ang asawa nito. Iika-ika naman si Sarah na lumapit kay Brett. Brett? Sumama ka sa kanila para madala ka sa ospital. Brett, natatakot ako. Then, malamig na tugon ni Brett dito. Nasakta na naman si Sarah dahil sa sinabi ng lalaki. Brett? What? Pwede bang wag ka nang dumagdag pa sa problema ko? Kaya mo na ang sarili mo. Naiwan si Sarah na tulala habang pinapanood ang likod ni Brett na papalayo. Galit ang gumuhit sa mukha ng babae dahil nagawa siyang tanggihan nito. Kagat-kagat ang sariling kuko, nag-isip si Sarah na ibang plano upang makuha ang loob ng binata. Dahil nagawa niya na ito na isang beses, paniguradong magagawa niya ito ulit sa pangalawang pagkakataon. Isang linggo nang nagbabantay si Brett sa muling pagising ni Emma. Ngunit wala pa rin nagbabago sa sitwasyon nito dahil marami daw naubos sa dugo ang babae. Malayo na ito sa kapahamakan dahil agad naman itong nadala sa ospital. Ngunit hanggang ngayon, pinagsisisihan ni Brett ang nagawa niya. Paggising nito, nangako siyang aayusin niyang lahat ng nagawa niya at muling babawi dito. Brett, baka gusto mo muna umuwi ng mansyon para makapagpalit ng damit. Ilang araw ka na nandito. Ako na muna magbabantay kay Emma. Sabi ni Ann kahit nagalit siya sa binata. No, gusto ko pagising niya nandito ako para ako mabungaran niya. At saka, ayos lang naman ako. Kailangan mo rin maligo dahil nangangamoy na. Sige na at umuwi ka na. Bumalik ka na lang pagkatapos mo. Paano kung gumising siya at hanapin ako? Ayoko, Ann. Pagmamatigas pa rin ni Brett. Umuwi ka na dahil tatawagan na lamang kita kapag nagising siya. Saka, wag mo sana isipin na magbabago ang lahat kapag nagising siya. Dahil alam mo sa sarili mo, na umpisa pa lang. Ani Ann, na tuluyang nagpatahimik sa lalaki. Wala na rin namang nagawa si Brett, kundi ang umuwi muna para makapagpalit ng damit. Nagpaalam na muna siya at babalik rin sa oras na makatapos siya. Nang makasakay siya ng sasakyan, sinalubong siya ng katakot-takot na mensahe at tawag ni Sarah. Nagsisimula na rin siyang mairita sa kaibigan dahil nagiging makulit na ito noon na hindi niya naman napapansin. Hinayaan na lamang si Sarah at umuwi sa mansyon pero hindi niya inaasahang nandun ang babae. Nangunot lalo ang kilay niya nang makita ito sa harapan ng mansyon dala ang dalawang maleta. Anong ginagawa mo dito, Sarah? Brett, pwede ba dito muna ako tumuloy? Nagiwalay na kasi kami ng asawa ko Wala na ako ibang matutuluyan pa. Lumuha ito sa harapan niya subalit wala siyang maramdaman na kahit ano. Alam mo naman ang huling nangyari, di ba? Hindi pa rin nagigising si Emma. Wala akong kinalaman sa kanya, Brett. Isa pa wala naman ako masamang ginagawa kung bakit galit siya sa akin Dito lang ako pansamantala habang hindi ako nakakahanap ng malilipatan. Please? Kahit labag sa loob ni Brett, hinayaan niya ang kaibigan na tumuloy sa mansyon. Sisiguraduhin niya na aalis din ito sa oras na gumising si Emma. Sinubukan pa siya nitong kausapin, pero agad dumistansya si Brett. Brett? What? Nagpapasalamat lang ako. Yes, I heard you. Hindi mo na ako kailangan pang yakapin. Kapag nagising si Emma, umalis ka na sa bahay namin. Sana nagkakaintindihan tayo. Malamig na sabi ni Brett sa kainiwan ng kaibigan na nagpupuyo sa galit. Tumuloy si Sarah sa isang guest room. Hindi pa nakakatagal si Brett sa paligo nang makatanggap siya ng tawag na gising na daw ang nobya. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo muli sa ospital. Sa kabilang banda naman ay si Emma na nagising sa matagal na panaginip. Si Ann ang unang bumungad sa kanya. Ang nag-aalalang mukha nito na sumunod naman ay ang kapatid at asawa ni Brett. Maayos na bang pakiramdam mo? Wala bang masakit sa'yo? Masakit lang yung tagiliran at braso at hita ko, bitch.
Huwag kang umiyak, hindi pa ako patay. Paano, tinakot mo ko? Bakit mo ba kasi ginawang pansalo ng bali ang katawan mo? Hindi ka pusa para mabuhay ng 9 na beses. Ani Ann, sabay punas ng mga luha niya. Alam kong gusto ko lang naman maging masaya si Brett. Tungkol naman pala kay Brett, pinauwi ko muna dahil 1 linggo nang nagbabantay sa'yo. Di pa nga naliligo yun, saka natutulog. I see. Tamad na sabi ni Emma at muling nahiga sa kama. Matutulog na sana siya, subalit bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Brett na humahangos dahil sa pagod. Baby? Tawag pa nito sa kanya pero hindi niya pinansin. Tama na ang ilang beses na nasaktan siya. At ayaw niya nang maranasan pa ulit ang sakit na naramdaman niya. Kung mahal nito ang kaibigan, edi hahayaan na lamang niya. Marami siyang napagtanto. At isa na ron ang wag ipilit kundi naman maaari. Baby, kamusta ng pakiramdam mo? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Brett pero nawala na ng paki si Emma. Ayos lang ako. Malamig niyang turan. Tinakot mo ako, akala ko mawawala ka na. Please, don't do that again. Do what? Wala naman akong ginawa, Brett. Malamig na sambit na Emma na nagpatigil panandalian kay Brett. Baby, sorry please. Hindi ko na uulitin. Nang makita ka sa kalagayan na ganon, ang dami kong na-realize. Ang dami kong pagkakamali. Lumuhod pa si Brett sa harapan ng babae, kahit nandiyan ang mga kapatid niya. Pero alam na mga ito na tapos na. Dumating na ang babae sa hangganan ng pagtitiis nito noon pa man. Hindi mo kailangan lumuhod, Brett. Naiintindihan ko naman lagi. Emma, I'm sorry. It's okay. Please, hayaan mo akong makabawi sa'yo. Itatama ko ang lahat, please. Brett, no need. Okay lang naman ako sa buhay ko eh. Tsaka, buhay ako. Dapat ko ipagpasalamat yun. Huwag mo na isipin pa yan. I'm okay. Malamig pa rin na sabi ni Emma at pinikit ang mga mata. Baby, please. Brett, gusto ko magpahinga, please lang. Kung may sasabihin ka pa, mamaya na lang. Ayaw ko na rin naman pakinggan ng mga yan dahil paulit-ulit na lamang. Kaya kung di mo mamasamain, gusto ko sana magpahinga. Natulala si Brett dahil sa biglaang pagbabago ng babae. Nakatingin lamang siya sa mga mata ni Emma na puno ng iritasyon. Paulit-ulit siyang napalunok nang mapagtanto ang lahat. I'm sorry. Yan ang sinabi niya bago siya tuluyang lumabas ng silid. Malungkot siyang tiningnan ng mga kapatid niya dahil alam na alam nila ang nangyari sa kanila. Hindi ka dapat magulat sa nangyari. Pasalamat ka at hindi ka niya hiniwalayan. Pero huwag kang magpapakampante dahil baka nagpapagaling lamang siya. Saad naman ni Cash. What? You made a monster, ha? Gumawa ka ng taong nanakit sa'yo though you deserve it. Bagay lamang sa'yo yan dahil nagpakampante ka na hindi mawawala sa'yo kahit paulit-ulit mong pinipili ang ibang tao. Tinapik pa siya ni Cole sa kanyang balikat upang ipaalam na ayos lamang ang lahat. Kunin mo na lang ulit ang puso niya. Baka mahalin ka niya ulit. Kibit balikat pa ni Trey bago ito umalis kasama pa ng iba. 1 linggo matapos maging maayos ang lagay ni Emma, pinayagan na siya ng doktor na lumabas ng ospital. Simula kanina sa biyahe, ay kabado na si Brett kung paano sasabihin sa dalaga na hindi pa rin umaalis si Sarah sa bahay nila. Baby, may sasabihin sana ako. Kung maaari lang huwag ka magalit. Sure. 1 linggo na kasing nakakalipas ng payagan ko si... Napahigpit pa ang tanga ni Brett sa manibela ng sasakyan. Si Sarah na tumira sa bahay, it's okay. Baby, alam ko hindi okay sa'yo. I'm sorry na awa lang ako dahil wala siyang matutuluyan. Pero gagawan ko ng paraan para makaalis siya agad sa bahay natin. Hayaan mo siyang tumira hanggang gusto niya. Bahay mo naman yun. Besides, naghahanda na rin ako para maglipat ng gamit ko sa bago kong kondo. Babalik na kasi ako sa trabaho. What? Since when? Baby, bakit di mo sinabi sa akin? Saka bakit ka lilipat? Pwede naman sa bahay ko, di ba? Saka hindi ba mag-asawa na rin naman tayo? Oo. Inasikaso ni Brett ang kasal nila sa lalong madaling panahon. Natakot siya na baka siya bigla iwanan ng babae. Pero laking gulat niya nang pirmahan nito ang marriage contract. Kailangan ko magtrabaho.
Sakayaan mo si Sarah sa pamamahay mo. Ayoko din naman nakikihati sa kanya. Kung pwede naman akong gumawa ng sarili ko. Papaalisin ko siya, baby. Please, huwag ka na lumipat ng bahay. Pero kung mapilit ka, ako ang maglilipat para sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yon, Brett. Pero love, hindi na sila nag-usap hanggang sa makarating sa mansyon. Sa bukana pa lang ng pintuan, sumalubong na si Sarah sa suot na apron nito. Para itong asawa na sumalubong ng yakap kay Brett na para bang hindi napansin si Emma. Sarah, may pagbabantas sa boses ng lalaki. What? Gusto lang kitang salubungin dahil isang linggo kang hindi umuwi ng bahay natin. Anang babaeng ilusyonada na ikinataas ng kilay ni Emma. Bahay namin ng asawa ko, Sarah. Wala ka pa namang asawa, di ba? Saka nagbibiro lang naman ako. Huwag mo sanang dibdibin, Emma. Mag-asawa na kami ni Emma, Sarah. Nagpakasal na kami. Nanlumo ang mukha ni Sarah at namumutla. Ano? Kailan? Ba't di mo sinabi sa akin? Tanong pa ni Sarah. Pinagbasdan lamang siya ni Emma dahil kahit saang anggulo tingnan, alam niya ang rason ng babae kung bakit nagpupumilit pa rin ito sa asawa. I'm sorry, naging mabilis lamang ang lahat at saka biglaan din. Hindi ko na nasabi sa'yo dahil kailangan ko rin asikasuhin ng underground. Pero dapat, sinabi mo pa rin sa akin. Dahil para kung tanga nag-aantay dito na umuwi ka. Tagal kitang hinintay halos gabi-gabi. Para saan? Ba't kailangan niya sabihin sa'yo? Ano ka ba niya? Kaibigan, di ba? Nagpaliwanag na ang asawa ko kung bakit hindi niya sa'yo nasabi, di ba? Ang dami mo pang tanong. Sumingit na si Emma dahil hindi niya kinakaya ang kagaspangan na ugali ng babae. Brett! Humihingi pa ito ng tulong sa asawa. Ang kaso, lumapit si Brett sa kanya at pinakalma siya nito. Shh! Huwag kang magalit. Hindi ba masama sa'yo ang ma-stress? Hayaan mo na nga ako na lang magpapaliwanag kay Sarah mamaya. Wala na nga ako sinabi na tumira siya rito. Ilang linggo, di ba? At saka ang kaibigan hindi ganito. Hindi ganito ang turingan. Unless may iba pang gusto sa'yo ang kaibigan mo. Diretsahang sabi ni Emma sa mga katagang yon. Kaibigan ako ni Brett, Emma. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin ng asawa mo. Siya na lang ang meron ako. Siya lang din ang meron ako at wala nang iba. Sarah, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Kailangan magpahinga ng asawa ko dahil kalalabas lamang niya sa ospital. Walang pasabi na umalis ang dalawa. Naiwan si Sarah na nanggigigil sa galit dahil nawala na nga ng pakialam ang binata sa kanya at kailangan niya makaisip ng paraan upang mabawi ito. Hindi siya makakapayag na tuluyan na makuha sa kanya si Brett. Tulad nga ng sinabi sa kanya ng binata, totoo yun. Na si Brett na lang ang meron siya. Kahit makapanakit at makasira siya ng relasyon, hindi niya hahayaan na mawala ito sa kanya. I'm sorry, mukhang naspoil ko yata talaga si Sarah. Iniisip ko lamang ang sakit niya noon kaya pinagbibigyan ko siya sa lahat ng gusto niya. Alam ko. Emma, galit ka pa ba sa akin? Patawarin mo na ako, pwede ba? Hindi ko na kasi kaya na makita hang ganito. Isa pa na may miss na kita. Brett, pagod ako. Gusto ko muna magpahinga pero hindi ako galit sa'yo. Pagod lang ako kaya huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Hindi na lamang kumibo si Brett dahil ayaw niyang magalit ang babae. Hinayaan niya ito na makapagpahinga at siya'y lumabas ng silid upang kausapin ng kaibigan. Brett, sabi ko na nga ba't di mo ako matitiis? Kumisla pa ang mga mata ni Sarah at sumubok na yakapin siya. Subalit agad siyang lumayo. Mag-usap tayo sa labas. Lumabas sila sa may garden upang hindi makagawa ng ingay. Ano pag-uusapan natin? Pinaghahanap na kita ng kondo na matitirahan para makalipat ka na. Huwag mo intindihin yung gagastusin, ako ng bahala doon. Pero bakit? Parang biglaan naman. Dahil ba to sa asawa mo? Galit ba siya sa'yo? Kakausapin ko ang demonyong yan. Naalala mo ba na nakiusap ka sa akin na tumira dito pansamantala? Pansamantala. Pero hindi na tama na hayaan pa kita dito sa bahay ko. May asawa na ako. Ang kaninang nagmamakaawang mukha ni Sarah ay napalitan ng pagbagsik. Hahayaan mo na lang ako? Hindi ba alam mo naman na sinasaktan ako ng asawa ko?
Ikaw na lang ang meron ako, Brett. Ikaw na lang. Kakausapin ko ang asawa ko para maintindihan niya. Tama mga kaibigan ko. Hindi dapat kita hinayaan na makapasok sa buhay ko. Masyado ako naging mabait sa'yo dahil may sakit ka at may utang na loob ako sa'yo. Umabot na sa puntong nakalimutan ko ang nobya ko. Alam mo kung bakit mo ako inuuna? Dahil mahal mo ako, Brett. Mahal din kita. Kaya handa ako maging pangalawa kong kinakailangan. Naguguluhan ka lamang kaya binibigyan kita ng oras para makapag-isip. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Sarah. Alam ko. Dahil ilang beses mo akong pinili kaysa sa kanya. Ang nararamdaman mo ngayon sa kanya, konsensya. Ako ang mahal mo, Brett. Maniwala ka sa akin. Sinubukan pang hawakan siya ng babae pero umatras siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Anong tawag sa ginawa natin? Mahal mo ako, Brett. Hindi kita mahal. Ano? Bawiin mo ang sinabi mo dahil alam ko mahal mo ko. Hindi kita mahal, Sarah. I'm sorry. Pero ano ba ang mga sinasabi mo? Diretsahan ng sabi ni Brett sa babae. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, Brett. Hindi mo naman siguro gagawin ng mga yun sa babae na yun kung totoong mahal mo siya, di ba? Kaya nga kami naghiwalay ng asawa ko para lamang sa'yo eh. Tila nababaliw na si Sarah. Sarah, are you out of your mind? Ano ba nangyayari sa'yo? Bukas na bukas kailangan mo nang lumipat. I'm sorry, pero sapat na siguro ang 2 linggo na nandito ka. Kailangan ko unahin ang asawa ko. Gagawin mo sa akin yun? Sigurado ka? Pero alam mo naman na ikaw lang meron ako, di ba? Bumagsak ang luha ni Sarah pero walang naramdaman si Brett kundi awa para dito. Tama ang mga kapatid niya na hindi niya obligasyon ng kaibigan. Kailangan na nilang maghiwalay ng maayos dahil may asawa na siya. Nasaktan niya na si Emma dahil sa kagustuhan na unahin ng kaibigan. Pero hindi naisip ni Brett na nasasaktan din si Emma na higit pa. I'm sorry, pero may pamilya na ako, Sarah. Oo, magkaibigan tayo, pero hanggang doon na lamang. Umiyak nang umiyak si Sarah, tanga ng dibdib. Umakto pa ito na nahihirapan huminga. Kaya naman, bago pa sumaklolo si Brett, lumabas na si Emma sa pinagtataguan niya. Baby, hindi ba nag-usap na tayo? Ba't nandito ka? Gusto ko lang ibigay kay Sarah ang inhaler niyang Vicks ng laman. Baka kasi bumarang yung ilong niya sa kakaiyak eh. What? Gulat na sabi ni Brett. Nagsimula nang mamutla si Sarah dahil sa sinabi ni Emma. Ang maamo niyang mukha kanina ay napalitan ng matinding galit. Bago pa man makuha ni Brett ang inhaler, ay hinaklit na ito ng dalaga. Sino ka para pakialaman ng mga gamit ko, Emma? Wala kang karapatan na hawakan ng mga gamit ko. Hindi ko naman pinakaalaman ng mga gamit mo. Kaya bakit ka nagagalit? Hindi ko talaga yan pinakaalaman. Nakita ko lang naman yan napakalat-kalat kung saan. Sinungaling. Sa tingin mo, paniniwalaan kita sa sinabi mo? Matagal mo na kaming gusto maghiwalay ni Brett, di ba? Bakit hindi mo pa kasi aminin sa sarili mo na ako ang mahal ni Brett? Pero ako ang pinakasalan. Mas lalo lamang nagalit si Sarah dahil sa sinabi ni Emma. Umabot na sa puntong susugurin niya na sana si Emma, ngunit pumagitna si Brett. Sasaktan mo ang asawa ko, Sarah? Hindi ako papayag. Saka totoo ba yung sinabi niya na Vicks ang laman yan? Anong ginagamit mo sa tuwing sinusumpong ka ng asthma mo? Maniniwala ka dyan sa baliw mong asawa? Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko naman magagawang lokohin ka. Pagsusumamo ni Sarah. Subalit hindi ito hinayaan ni Emma na magsinungaling pang muli. Nang iba to din ni Emma ang ilang kahan ng sigarilyo. May asthma ka ba talaga? Totoo ba talagang sakit mo sa puso? Ba't parang hindi naman? Ito pa. Muling binato niya ang gamot na hindi man lang nabawasan. Ang lahat ng yon, hindi man lang nagamit. Ang kaninang kalmado pang mukha ni Brett ay napalitan ng pagtataka at galit. Anong ibig sabihin nito, Sarah? Naninigarilyo ka? Hindi ba bawal sa'yo to? Brett, magpapaliwanag ako sa'yo. Makinig ka naman sa akin, please.
Sinubukan pa niyang hawakan si Brett, ngunit lumayo lamang ito. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko sa'yo? Ba't may ganito ka? O ang tanong, totoo ba talagang may sakit ka? Brett, kilala mo ako, di ba? Hindi ko magagawa na lokohin ka, kaya sana maniwala ka naman sa akin. Pagsusumamo pa ni Sarah. Sabihin mo sa akin ng totoo, may sakit ka ba talaga, ha? Dumagundong na ang boses ni Brett sa paligid. Kalmado lamang si Emma. Dahil maski siya, nagulat na makita ang mga yun sa banyo. Gusto lamang sana niyang tumungo sa kusina nang mapansin niyang bukas ang pintuan ng guest room. Dahil sa instinct, sinubukan niyang alamin ang laman ng silid. At nakita niya yan sa banyo. Hindi ka ba magsasalita? O ako mismo ang gagawa ng paraan para magsalita ka? Brett, please. Magbibilang ako ng 3. At kapag hindi ka nagsalita ngayon, ako mismo ang aalam ng katotohanan. Wala akong sakit sa puso. Wala akong asthma. Ginawa ko lamang yan dahil gusto kong malaman mo na ayaw kong iwanan mo ako. Mahal kita, Brett. Kundi lang naman kay siya, hindi ko siya papakasalan eh. Hagulhol nito. So, sinaktan ko ng ilang beses ang asawa ko dahil lamang sa ayaw kitang mamatay. Kasi kaibigan kita. Kasi tunay na kapatid ang tingin ko sa'yo. Tapos ito lamang ang gagawin mo sa akin? Sorry. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mo na ipapakita sa akin yung pagmumukha mo. Brett, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Marami ako sinakripisyo para sa'yo kasi mahal kita, please. Wala akong pakialam. Naging mabait ako sa'yo dahil akala ko totoo ka. Pero hindi ko inaasahan ang sama pala ng ugali mo. Brett, please. Si Brett na ang mismong kumaladkad palabas sa babae. Mabait ang lalaki sa mga taong iniisip niyang mabait sa kanya. Subalit demonyo siya sa mga taong masama sa kanya. Kasalanan mo to lahat, Emma. Hindi ako titigil hanggat di ko nasisira ang buhay mo. Sigaw ni Sarah bago ito tuluyang lumabas ng mansyon na napupuno ng galit. Naging tahimik lang din si Emma dahil alam niya na nadismaya ang asawa dahil naging sobrang bait ito sa babae na nagawa siyang saktan dahil sa awa na ayaw niyang lumala sa sakit ito. Hindi niya inaasahan na niloloko din pala siya nito. Naging maayos ang lahat at hindi na kailanman nagparamdam o ng gulo si Sarah. Pero hindi pa rin makampante si Emma dahil alam niyang hindi ito susuko basta-basta lamang. Bumalik na rin siya sa trabaho niya bilang artista. Pero pinag-iisipan na ni Emma ang pag-alis sa showbiz dahil ayaw niya na rin ang komplikadong buhay. Narito ngayon si Emma sa bahay ni Anne dahil wala siyang magawa sa mansyon kaya dumito siya. Kanina pa siya nagluluto at tinutulungan din siya ni Anne dito. Pero hindi rin niya kinakain dahil may photoshoot siya sa susunod na buwan kaya bawal. Sigurado ka ba na wala kayong magiging problema ni Sarah niyan? Parang hindi mo naman kilala ang babaeng yun. Wala na rin naman siyang nagawa dahil kasal na kami ni Brett. Saka galit na si Brett sa kanya. Kaya naman, sana lang talaga hindi na siya bumalik pa para manggulo. Dahil unang kita ko pa lang sa kanya, alam ko masama yung ugali niya. Si Brett, anong plano niya sa buhay? Saka, hindi ka ba naiilang na 10 bodyguard na nakabuntot sa'yo? Naiinis ako, pero wala naman ako magawa dahil gusto niya yan. Para na rin daw sa kaligtasan ko. Kung si Sarah lang, kaya ko naman siya ibaon sa lupa. Hindi mo yan masasabi. Dahil kilala mo ang babaeng nasa loob ang kulo. Masama ugali nun. Saka mabuti na rin na nag-iingat ka kesa may mangyari masama pa sa'yo. Sa bagay, tama ka. Sagot naman ni Emma. Saka muling tumitig sa magandang garden ng kaibigan. Dito siya madalas magpunta kapag nakakaramdam siya ng pagkabagot. Lalo na si Brett na maraming inaasikaso ngayon sa underground, kaya naman kailangan niya mapag-isa. I think kailangan ko na umuwi, Anne. Aniya, nang makita ng dumidilim ang kalangitan. Hindi niya napansin na maghapon na pala siya dito at kailangan niya nang umuwi. Hindi ka ba dito magdi-dinner? Hayaan mo na yung asawa mo baliw. Hindi na. Maghapon na nga siyang wala. Sa gabi na lang kami nagkakasama. Mauna na ako.
Sige mag-iingat ka. Kapag nagkaroon ng problema, sabihan mo lang ako. Umuwi na si Emma kasama ang mga bodyguard niya. 3 sasakyan ang nakasunod sa kanya dahil nga kailangan niya ang mga yon upang masigurado ang kaligtasan niya. Pero nagtaka siya nang bigla na lamang lumitaw si Sarah sa likuran niya. Subukan mong mag-ingay at ipuputo ko ang baril na to sa utak mo. Pagbabanta pa ni Sarah. Ano sa palagay mo ginagawa mo? Dahil kung ano mang kalokohan to, Sarah, sinasabi ko sa'yo itigil mo na. Hindi na nakakatuwa. Sabihin mo sa mga bodyguard mo na mauna na sila. Utos pa sa kanya ng babae matapos silang huminto sa gilid ng daan. Madam? Tawag pa sa kanya ni Ron. Mauna na kayo, Ron. May gagawin lang ako sandali. Aniya rito kahit na may baril na nakatutok sa tagiliran niya. Pero sabi ni boss na hindi ka namin pwedeng hayaang mag-isa. Sandali lang ako. Pero, sige na, mabilis lamang ako. Wala nang nagawa ang mga ito kundi ang mauna. Mabuti naman at marunong ka sumunod. Ngayon, paandarin mo ang sasakyan. Sumunod si Emma, kaya naman dinala siya ni Sarah sa isang liblib na lugar. Nang makalabas na sila ng sasakyan, basta na lamang siya sinapak ni Sarah sa mukha gamit ang baril. Ilabas mo ngayon ang tapang mo. Sa tingin mo ba? Hindi ko gagawin yan? Maghintay ka lamang at babangasan din kita sa mukha. Ngumisipan ng sobrang lapad si Emma dahil sa galit at thrill na nararamdaman. Inalala lamang niya ang tama ng bala sa katawan na hindi pa masyadong magaling. Hindi nga siya nagkakamali nang barilin siya ni Sarah sa kanang hita. Papatayin kita hanggang sa tanggapin na ako ni Brett. Ako naman talaga ang mahal niya at hindi ikaw. Baliw. Oo, mababaliw talaga ako kapag hindi pa kita napatay. Sa akin lang si Brett. Kaya kahit pumatay ako, gagawin ko. Basta wag lang siyang mapunta sa'yo. Sa tingin mo mamahalin ka niya? Kahit papatay mo ako? Hindi. Dahil ako lang ang babaeng nasa puso niya at wala nang iba. Walang yaka. Papatayin talaga kitang hayop ka. Bago pa man maiputok ni Sarah ang tanga na baril, pilit na inagaw ito ni Emma. Nagpambuno silang dalawa sa pag-aagawan nito. Mamamatay kang hayop ka. Bago pa man makarating si Brett, na naghihikahos kung saan ang asawa, ay umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Emma! Aligagapang lumapit si Brett, pero bigla na lang nabuwal si Sarah at bumagsak sa lupa. Duguan ang tiyan nito dahil si Sarah ang natamaan. Are you okay? May ginawa ba siyang hindi maganda sa'yo? Sinaktan ka ba niya? I'm okay. Saka anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Pinunasan pa ni Brett ang dugo sa gilid ng hita niya. Nakita ko na lumiko ang sasakyan mo kaya nagtaka ako. Sinundan ko kayo hanggang sa makita ko ang ginagawa niya. Boss, ano pong gagawin namin kay Sarah? Hayaan niyo mamatay. Malamig na sabi ni Brett. Dalhin niyo na sa ospital. Yun naman ang sinabi ni Emma bago iika-ikang hinila ang asawa pasakay ng sasakyan. Ba't gusto mo pa siyang buhayin matapos ang ginawa niya? Nag-iisip ka ba ha? Hindi niya deserve na dalhin sa ospital. Nagmahal lang siya, hindi nga lang tama. Pero sinaktan at pinagtangkaan niya ang buhay mo. Umuwi na tayo? Masakit na ang tama ko at baka mauna pa ako mamatay sa kanya. Dito lamang nagising si Brett kaya dali-dali niyang pinaharutan sa sasakyan paalis ng lugar na yon. Lumipas ang 2 buwan at tuluyan nang naging tahimik ang buhay ni Brett at Emma. Tuluyan na rin nagpaalam si Emma sa showbiz simula nang malaman niyang buntis siya. Pumirmi na lamang siya sa mansyon kasama si Brett na ayaw siyang hayaan na mag-isa. Baby, hindi talaga ako makahanap ng mangga na kulay pink. Huwag kang uuwi hanggat di ka nakakahanap niyan. Dahil sisiguraduhin kong raratrating kita. Pagbabanta ni Emma. Baby naman, saan ako kukuha ng mangga na kulay pink? Nung isang gabi gusto mo ng Jollibee pero dapat yung Jollibee na papasara na. Nasa katinuan ka pa ba? Nagrereklamo ka na ngayon? Sino ba may gusto nito? Tayo. Sadyang hirap lang hanapin ang mga pinaglilihian mo. Basta, huwag kang uuwi hanggat di mo nahanap ang gusto ko.
saka siya pinagsarahan ng pintuan. Muling umalis si Brett upang tumungo sa bahay ng kapatid na si Troy. Naabutan niya ito na kasama ang asawa at anak. Ang haba ng uso natin hindi ka pa rin pinapapasok ng asawa mo? Sinabi mo pa. Hindi ko nga alam kung saan nakukuha ng manggang kulay pink bakit di mo ibabad sa food color? Ginawa ko na yan. Kaso hindi na naglasa ang mangga. Problema nga yan. Buti na lang talaga hindi maselan magbuntis ang asawa ko. Wala ka ba may tutulong sa akin, Ann? Wala ka bang alam kung saan nakukuha ng manggang kulay pink? Wala. Saan ka naman maghahanap nun? Kulay green pwede pa Lumipas ang magdamag at hindi nga nakahanap ng manggang kulay pink si Brett. Umuwi siyang natatakot pero nagulat siya nang makita ang asawa na umiiyak sa harapan ng pintuan. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Brett dahil hindi niya na rin naiwasang umiyak. Ba't ngayon ka lang? Wala ka na talagang plano umuwi. What? Hindi ba? Palagi ka na lang wala? Dahil ang sabi mo sa akin, huwag akong uuwi hanggat hindi ako nakakahanap ng manggang kulay pink, di ba? Ibig sabihin ba nun di ka na uuwi, ha? I'm sorry. Bakit di mo pa sabihin na hindi mo na ako mahal? Alis naman ako What the hell? Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Naghahanap lang ako ng mangga na kulay pink. Gulong-gulo na si Brett dahil ang lakas ng toyo ng asawa. Pero naiintindihan naman niya ito dahil buntis ang asawa niya. I'm sorry. Hindi talaga kita mahanapan ng mangga na kulay pink. Okay lang. Gusto ko na lang ng langka na walang buto. What? Nanlalaki ang mga mata ni Brett na siyang kinatawang malakas ni Emma. Kinarga niya ang asawa papasok ng bahay nang walang patda pa rin sa pagtawa. Ganito ang naging buhay ni Emma at Brett. Masaya, kahit napupuno ng kakulitan. Makalipas ang 3 taon, mas lalong naging malaking problema ni Brett ang mag-ina niya. Buisit, hanapin niyo ang mag-ina ko. At kapag hindi niyo sila nahanap sa loob ng 1 oras, kayo ang malalagot sa akin. Sigaw ni Brett sa mga tauhan niyang tatanga-tanga. Boss, ang sabi ni Madam, wag niyo daw po silang hanapin ang anak mo dahil nagsasaya daw sila. Nagsasaya nang hindi ako kasama? Anong kalokohan yon? Nagpapatawa ka ba, Ron? Sinusunod lang namin ang utos niya, boss. So ang utos ko, hindi niyo susundin, ganun ba? Anong kalokohan to? Sorry, boss. Yumuko na lamang ang mga tauhan niya kaya walang nagawa si Brett kundi antaying umuwi ang mag-ina niya. 1 linggo na kasing wala ang mga ito at hindi niya alam kung saan niya makikita. Nagtatago ang asawa niya, kasama pa ng anak nila. Naupo na lamang si Brett sa mahabang sofa dahil kailangan niyang habaan ng pasensya. Ang makulit niyang mag-ina na palagi na lamang pinasasakit ang ulo niya. Kinuha niya ang remote ng TV, saka ito sininde. Pero laking gulat niya na makita ang mag-ina niya. Nakasuot pa ang mga ito ng twinning na damit. What the hell? Sigaw niya kaya naman dali-dali din lumapit ang mga tauhan. Anong ginagawa nila dyan? Malay namin, boss. Kasama mo kami dito. Pilosopong sagot ng isa pa. Hindi naman maalis ang tingin ni Brett sa screen ng TV. Napakaganda kasi na mag-ina niya, lalo na ang asawa. Pero bigla din yung nawala nang maalala niya kung ilang lalaki ang nagkukumahol sa atensyon ng asawa. Wala na siyang sinayang na sandali at pinuntahan ng mag-iina. So, Emma, matapos ang ilang taon, bakit mo naisip na bumalik ng showbiz? Tanong pa ng host. Hindi ito ang plano niyang anniversary nila ng asawa. Subalit, pinagkaguluhan kasi sila ng anak kaya napilitan sila magtungo dito. Actually, hindi ako nagpunta dito para bumalik sa showbiz. Nandito talaga ako para sorpresahan yung asawa ko. Pwede ba namin malaman kung sino ang asawang ito? Saka napakaganda ng anak mo. Siguro gwapo ang ama nito. Hindi lang siya gwapo, para din siyang Diyos ng mga Griego. Nagtama pa ang mga mata nila ng asawa na pawisan habang nasa harapan nila. Gumuhit ang napakalaking ngiti nang makita ito sa harapan. Daddy! Sigaw pa ng anak nila tumungo sa ama. Sinundan pa ng mga cameraman ang mag-ama nila.
Maski ang host ay natulala na makita ang mag-ama niya. Ladies and gentlemen, my husband, Brett Del Gracia. Pakilala niya kaya naman nagtilian ng mga manonood na nasa studio. Pasalamat ka at natuwa ako sa ginawa mo. Isang linggo kang hindi umuwi ng mansyon. Hindi mo ba alam kung gaano katagal naghanap sa'yo? Ngumiti lang siya dito at hinalikan. Pagkatapos bumulong ng, "Sorry na, baby." The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Artista at ang Mafia Boss. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!